the more she's quiet, the more she's pretty. Ingrained sa utak natin na maghanap or hanapin or piliin yung babaeng mas. Kaya nga, kayong mga babae, pilit kayong nagpapaganda. Kaya nga, 50-50 relationship won't work or it doesn't make sense. They are looking for the guy na makakapagbigay ng security. Hey, what's up guys? Good morning! It's your boy, Suplado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about ang nag-comment sa ating comment section. Isa na naman pong babae ang ating na-trigger. Okay, ang sinasabi niya is insecure daw yung mga lalaki na pumipili ng babaeng bata. Why? Kasi daw madali daw mauto at makontrol. What? Nye. So guys, ganito ang karamihan babae. I totally understand yung mga ganun babae because they are programmed with the modern society na they think they are more powerful than us, they are more better than us, they are more valuable than us. Yes, they are valuable. Bata pa lang. However, when it comes to providing value, men provide value sa mundong ito. Karamihan ng babae, wala ka nang makita construction na babae, di ba? Wala ka nang makita ng babae na gumagawa ng ng daan, di ba? Wala ka nang makikita ng babae na nagkakabit ng kawad ng kuryente, di ba? Kakabit ng cable, kakabit ng internet. Lahat ng karaniwang trabaho ng babae ay pam-office or pam-babae talaga. How dare you? When it comes to hard labor, we are the one. Men dominated those kind of jobs. Kaya wag kayong magpapauto. Pag ito sa argument, let's focus on the context ng video, or pag may nag-comment na hindi nyo nagustuhan, just attack the comments, not the person. Okay? Just attack their arguments with your own explanation at kung ano yung pagkakaintindi ng bawat isa. Yun ang pinakamagandang discussion, guys. Kasi kung i-attack nyo yung tao, then we don't discuss kung ano yung dapat i-discuss, di ba? Hindi maliliwanagan ng bawat isa. Mas maganda na i-explain natin sa kanila kasi not all will really understand kung ano yung mga pinopost natin dito. Kasi iba talaga itong mga post natin na to or on controversial take. So it's all up to them kung tatanggapin nila yung sinasabi natin dito. Pero it's an eye-opener for most of you guys. I know. So I'm not saying I know everything, pero I'm trying my best to give you the best or a quality ng content when it comes to dating, women, para sa atin, and society. Yan. Anyway, yun nga. Ang inaano niya is madali daw makontrol yung mga kababaihang bata. Ma'am, I know how you feel. Kasi usually, yung mga ganyan nagsasabi are not younger. How dare you? Kasi ayaw daw natin ng medyo may edad or strong independent because hindi daw natin kayang utuin. Hindi naman yun ang goal eh. Ang goal is to be with someone na talagang mafe-feel natin na talagang marunong sumunod or marunong mag-follow. Kasi women are natural followers. Kaya nga ewan ko sa mga lalaki, why ginagawa niyong leader ang isang babae? Yes, pwede maging leader ang isang babae, pero not most of the time. You as a man, meron kang capability to be a leader because you're a man. You know, kung meron mang may nakakaalam sa nangyayari sa mundo, tayo yun eh. Diba? The safety, the life, the struggles. Iba yung struggles natin compare sa kanila. Tandaan mo, bata pa lang ang mga babae, mataas na ang value niyan at inaalagaan na yan. Diba? Kumbaga, lagi nilalagay sa safety yan. Kasi nga babae yan. Kumbaga laging pinoprotektahan. Hindi kagaya natin mga lalaki, di ba? At alam niya yan, experience niya yan. Wala tayong value kung wala tayong provide. Ano sabi ni Chris Tucker? Ulitin ko lang. Women, children, and dogs love unconditionally. Men only love under the condition on the things he can provide. Kung marami ka na provide, of course you will get more love. How dare you? But still, kahit na sabihin mong you're the provider of the family, still some women will never respect you. Ma'am,
Hindi po kami insecure pag pinili namin yung mga batang babae. Unang-una, yun po ay biologically hardwired sa karamihang lalaki. Nung unang panahon, gano'n na ma-attract ang karamihang lalaki. Kung ano man yung traits na hinahanap natin ngayon, ay matagal na yan. Nung unang panahon pa, ninuno pa natin, gano'n na tayo ma-attract sa bawat isa. Nagigets nyo ba? Kung akala nyo ngayon lang taon yan, ngayon lang nangyari attraction na yan, no, it's not. Nangyayari na yan, matagal na panahon na. Kaya nga, men are attracted with what? Younger women, ma-curve, maputi, sexy, maganda. Kaya nasasabi ng mga babae, strong independent women sila because they can earn money na. Kumbaga, they can be successful na like men. However, still, we cannot reward kung ano yung attraction nila sa bawat lalaki. They are still looking for the best guy. They are looking for the guy na makakapagbigay ng security regardless kung malaki man sila kumita or not. I mean, yung babae, kahit malakas kumita yan, pipiliin at pipiliin nila yung lalaki na mas magaling sa kanila. Kaya nga 50-50 relationship won't work or it doesn't make sense. Kasi unang-una, ang hinahanap ng babae is yung better sa kanila or yung smarter than them. When it comes to money, still, ganun din. Dapat malakas kumita kesa sila. Gets mo? Yes, maybe in some points, sasabihin ng mga iba, hindi, basta kumikita kami dalawa, okay na ako. Yes, same. Regardless, let's say kung ang babae kumikita ng 100,000 a month, tapos yung lalaki 50k lang, still, gusto pa rin ng babae, mas malaking gumastos ang lalaki. How Gets dare mo? you? Kaya nga may saying na pera ko, pera niya, pera ko. 'Di ba? Pero hindi naman dapat ganoon. Kaya nga we as a man, we should know how to use the money properly. Kasi kung talagang puro bigay ka lang sa asawa mo or sa girlfriend mo, kung binibigyan mo siya ng pera, then it may end up na makasanayan niya yun at baka alam mo, at the end of the day, hindi siya makontento sa mga binibigay mo. How So dare dapat you should know how to budget first and explain to her kung paano gamitin ng pera. At tayo yung may kakayahan mag-explain sa kanila kung paano kitain ng pera because it's really hard to work and earn money. So ulitin ko, ladies, don't shame kung ano po yung mga gusto naming mga lalaki sa babae or kung ano man po hinahanap namin sa mga babae. Kasi natural po sa amin yon. Hindi po dahil prepare namin yon is para mamanipula namin sila. No. Since the beginning of time, unang panahon pa, ganun na kami. Why? Kasi nga, when a woman is younger, she's more beautiful and she's more capability to bear a child. How Diba? dare you? Noong dati naman, noong unang panahon naman, yun naman talaga yung hinahanap ng mga lalaki. Diba? Because we are looking for what? Replication value. Ang babaeng may edad na, it may be difficult for her to bear a child. And, dare you? tandaan mo, it may be difficult also to lead her. Why? Because, umabot siya sa ganung edad nang hindi siya nag-aasawa, pwedeng, she may be opinionated, she may be entitled, she may be, alam mo yung gusto niya siya na yung maglilid ng relationship, which is, karamihan ng lalaki ayaw ng ganon. Unless, yung lalaki is not really masculine. Kasi ang mangyayari, parang nanay. Magiging nanay mo yung girlfriend mo. How Which is dare hindi you? attractive sa karamihan at para sa'yo. Diba? Ikaw gusto mo ba lagi sinesermonan ng girlfriend mo? No, it's not, bro. Bilang lalaki, alam mo dapat yung capability mo. Kaya nga, kung mag-girlfriend ka ng medyo may edad sa'yo, make sure na dapat mag-submit pa rin siya. Diba? Kasi yun ang mas masarap sa pakiramdam ng lalaki at babae na women want to feel safe most of the time. Diba? Kaya nga, women are looking for security. How can she find or how she can feel comfortable with you or safe kung siya yung naglilid sa'yo? Siya yung nagsasabi sa'yo na dapat ganito gawin mo, dapat ganito ka, dapat ganyan ka. So kung siya yung maglilid, hindi rin attractive sa kanya yun. And pwedeng mawala yung interest niya sa'yo. Kasi ang babae looking for a masculine man, someone that they can protect them and provide for them and also make them feel safe. Kaya ladies, hindi po kami insecure kung pinipili namin yung mga younger women. Kasi nga po, we are attracted with a pretty young lady. Yung masasabi nating nasa prime ng mga kababaihan, which is 18 to 25 years old. So yun yung nasa prime nila. Yun talaga yung masasabi mo na very attractive ang isang babae. And at the same time, kahit magbuntis sila at that age, majority of women na magbubuntis at that age, as long as they are healthy, talagang it's easy for them to, na mag-anak.
So wag nyo pong i-shame yun kasi since the beginning of time, yun na yung prepare ng karamihang lalaki. Kaya nga, kayong mga babae, pilit kayong nagpapaganda, lalo na pag umiidad kayo, willing kayo to spend millions of money, hundreds of thousands pesos para lang gumanda kayo ulit. How dare Karamihan ng 30s na babae, mas marami pang koleksyon ng brands ng makeup How or dare anything na pwedeng magpaganda sa kanila. Gets mo? Kaya nga they are willing to spend money, thousands of money just to look beautiful because they know it's hard work for them na they want to look younger. It's because that's attractive to men. Now tell me, sabihin mo sa akin, please refute my argument. Ako po, nag-English na naman ako, baka mali naman ako. Please tell me I'm wrong with my argument na women wants to look younger, especially when they hit 30. Because they know, or maybe they are aware or unaware, they want to look beautiful or younger because men preferred younger and beautiful women. Sana etong sinabi ko, nasagot ko na yung tanong mo kung bakit gusto namin na mga batang babae or mas attracted kami sa mga younger women. Not because kaya namin sila utuin, not because kaya namin silang kontrolin. Hindi pwedeng pumili kami ng babaeng may edad tapos para lang masabi na hindi kami insecure. No, it's not. May feelings din po kami bilang mga lalaki. At meron din po kaming preferred na makarelasyon bilang lalaki. Meron din kami pride sa sarili namin. May karapatan din po kami na mamili kung ano yung gusto naming babae. So stop shaming kung ano po yung preferred ng karamihang lalaki. Kasi sa inyo mga babae, di ba, usually preferred nyo, matangkad, gwapo, mayaman, kaya kayong buhayin. Hindi naman kami nagre-reklamo dun. Di ba? Bata ka pa lang, sinasabi na ng nanay mo, anak, ayokong kung kanino ka nagpapaligaw ha. Baka mamaya makatambay yan. Di ba? Pati tambay, nadamay pa. Pag ano naman, pag sa lalaki naman, di ba yung tatay mo, tinatanong ka, saan mo nakilala yan? Siyempre, lahat naman ng mga gulang, they want the best for us, di ba? Kaya nga, una pa lang, sila na yung nagsasabi na ganito yung mga piliin mong tao. Kumbaga alam na nila di ba? Kaya it's normal for us na okay, ingrained sa utak natin na maghanap or hanapin or piliin yung babaeng mas bata, wala gano'y experience, mababa yung body count or at least virgin, di ba? Kasi men looking for what? Chastity, purity, docile. Yung mga ganun mga hinahanap natin karamihan sa babae. And of course, she needs to follow. Ayaw natin ng combative, entitled. Ikaw bro, imagine mo yung comment ni ma'am na ganun, siya yung girlfriend mo, everyday ganun siya magsalita, di ba? Or laging kukontrahin niya yung sinasabi mo. Do you think it's mentally parang healthy ba sa atin yun mentally? No, it's not. Men wants peace, di ba? Kaya nga kung nasan yung peace, nandun tayo. Kaya nga kung mas tahimik ang babae, mas maganda siya. May saying na ganun, the more she's quiet, the more she's pretty. How dare you? Okay? Ayaw natin ng maraming experience na babae. Kaya nga ito pa, bakit puti ang suot ng karamihang babae pagkasal? Lakas. Bakit laging puti pagkasal? It shows what? Purity. Because men, we prepared pure women or wala pang karanasan sa buhay. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. Continue pa natin next time. I'll see you guys next time. And bye-bye. Tayo makasingit. Weng. Excuse me po.